Araw po sa inyong lahat and welcome back po sa aking channel. Pag-usapan po natin itong tungkol dito sa VP Sara Duterte impeachment. Posible ba? Anong grounds? Di ba? So yan ang pag-usapan natin no, mga kaibigan. Okay. So meron po ako nakitang video, mga kaibigan. No, nakita ko yung video pagkatapos para hindi naman masyadong pinapanood natin merong ads, di ba? Ay mabilisan lang naman, no? Mabilisan lang naman ay dinownload ko na kagad kanina, 'di ba? Kasi mahirap naman yung gagamitin natin yung video. Buenos dias. Wait lang po, wait lang sir, wait lang po sir. No? Mahirap naman gagamitin natin yung video tapos maya-maya papatay natin dahil merong ads, 'di ba? So liitan natin siya, yan. Para medyo safe tayo, okay. So eto, mga kaibigan, no, merong isang rito na I think parang sa gobyerno ito dahil meron yung kanya Amerikana ay merong flag ng Pilipinas, no, mga kaibigan. Ay may pahayag siya tungkol sa impeachment, no, mga kaibigan. And ito yung pakinggan natin. Pakinggan natin, mga kaibigan, at pag-aralan at bigyan natin ng reaksyon, no? Hindi naman porket bibigyan natin ng reaksyon ay nakasalungat tayo doon sa sasabihin ng tao, no, mga kaibigan. Pagka sinabi kasi bigyan natin ng reaction, it's either positive or negative. 'Di ba? So pakinggan natin, mga kaibigan, yung kabuuan. Dahil itong kabuuan nito ay hindi ko po napanood ng buo, no, mga kaibigan. Basta title lang, nakita ko title, then download. So samahan niyo ako na bigyan ng reaction itong video na ito, okay? Pasok po. Buenas tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroroon, ito po muli ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. Ayun, isa pa lang attorney, mga kaibigan, Atty. Rene Bueno. Okay. Ngayon pong episode na to, ang atin pong tatalakayin ay tungkol sa impeachment. Yung impeachment proceedings. Paano ba? So yun, mga kaibigan, impeachment proceeding pala yung tatalakayin dito ni Atty. Bueno. Ito sinisimulan. Ano po ba ang mga requirements at grounds for the public official to be impeached? At gaano ba katagal to? At sino ba ang dapat mag-file ng verified complaint doon sa Kongreso? Yun, napakaganda pala nito, mga kaibigan, kumbaga para magkaroon ng kasi meron yung iba, meron yung iba na nagsasabi na wala mangyayari. Sino ba tayo, 'di ba? Sino ba tayo? Pangkaraniwang Pilipino sisigaw ng impeach Sara, 'di ba? Alisin natin 'yon dahil dito, mga kaibigan, ipapakita sa atin ni Atty. Bueno, sasabihin sa atin ni Atty. Bueno na ano ba yung mga proceeding, 'di ba? Ano ba yung mga dapat gawin? Ano ba yung mga dapat na unahin, no, bago mag-file ng impeachment, no? So pakinggan natin, mga kaibigan, Ito ay lumitaw na usapin dahil sa napakaraming blog, articles na lumalabas sa YouTube at maging sa Twitter at Facebook na kung saan pinag-uusapan na ang possible impeachment ni Sara Duterte. At maraming nagagalit, marami din namang nagtatanggol sa ating Vice President. Okay. So yan po ang ating tatalakayin sa episode na to kung paano inuumpisahan ang impeachment proceedings dito sa ating bansa. Alam paano nga ba, Atty. Bueno? Paano nga ba? niyo po itong impeachment. Ito po ay nakasaad sa ilalim ng ating Article 11 of the 1987 Constitution. It involves two-step process. At kasangkot dito ang ating House of Representatives at ang ating Senate of the Philippines. So para maumpisahan ang impeachment proceedings, kinakailangang merong magsampa ng verified complaint coming from any member of the House of Representatives or any private citizen. See, narinig niyo, mga kaibigan, dapat merong verified complaint. No, verified, basta verified, verified complaint. Ibig sabihin talagang makatotohanan, 'di ba, mga kaibigan, na hindi itinutulak lamang ng kamalisyahan ng mga kaibigan. Kumbaga verified talaga, 'di ba? Na ito ay dapat manggaling po sa isang grupo o member ng Kongreso or sabi ni Atty. Bueno, mga kaibigan, or private citizen, 'di ba? Mga private citizen, 'di ba? And kasama diyan yung mga pangkaraniwang mamamayan, no, mga kaibigan. Kung gagawa kayo ng grupo, tapos
kakalap kayo ng mga ebidensya, then siguro po pwede nyo dalhin sa Kongreso, di ba? Pwede nyo ipasa doon, pwede kayong sabihin nyo na ito yung nakalap namin at ganito karaming mga tao nananawagan, di ba? Baka pwedeng bigyan ng pansin ito. Di ba? So, there is the possibility. No, mga kaibigan, gusto ko ipakita rito na there's the possibility na even the pangkaraniwang mamamayan, pangkaraniwang citizen, mga kaibigan, ay pwedeng gumawa ng aksyon regarding this impeachment ng mga kaibigan. Tuloy. Upon resolution of endorsement coming from any member of the House. Yun. Kapag yan pong verified complaint na isampa na sa Kongreso, ang Speaker of the House will endorse that matter to the Committee of Justice of the House of Representatives. At ito namang Committee on Justice ay magsasagawa ng kanilang determinasyon kung sufficient ba in form and substance ang nasabing verified complaint. At pagkatapos niyan, siyempre magko-conduct yan ng investigation, kakalap ng mga ebidensya, at sisiyasatin ang mga testigo sa impeachment complaint. Pagkatapos po niyan, yan po ay dadalhin sa plenaryo upang magkaroon ng botohan. Okay. At ang kinakailangang boto ng mga... So mali na mga kaibigan, ha? Magpapile ng complaint, kailangan verified complaint. Pagkatapos ito ay i-endorso ng House of HOR, no, mga kaibigan, sa pangunguna ng kanilang pinaka leader doon sa Kongreso, mga kaibigan, di ba? And pagkatapos ay magkakaroon ng investigasyon. Pagkatapos ng investigasyon ay dadali sa plenary and magkakabotohan na, no, mga kaibigan. Ilang boto ba kailangan? Congressman ay 1/3 upang ang articles of impeachment ay mai-endorso, maiakyat sa mataas na kupulungan doon sa Senado. 1/3 vote yan para masampa ang articles of impeachment sa Senado. At yung Senado naman, once they receive the articles of impeachment. So yun, mga kaibigan, mag-umpisa sa Kongreso, pagkatapos magbobotohan, 1/3 ng Congress ang kinakailangan na makuha ng impeachment na mga kaibigan, para iakyat naman po sa Senado. Okay? Ngayon pagdating sa Senado, ano mangyayari? They will convert the Senate into one impeachment court. So yung mga senador magiging hukom yan. Okay. No? At sila ang... Parang yung parang yung nangyari kay ERAP, 'di ba, mga kaibigan? Kay ERAP, tapos kay Corona, parang ganoon, no? Paglilitis, parang mga justices yan. Lilitisin ang nasasakdal sa kasong impeachment. At ang kanilang presiding officer ay walang iba kundi ang Chief Justice of the Supreme Court. Yan ay magkakaroon ng presentation of the evidence at ipapatawag yung nasasakdal, yung mga testigo sa kasong impeachment. At kapag napatunayan ngang nagkasala ang nasasakdal, diyan ay magkakaroon ng perpetual disqualification sa public office. Yung nasasakdal, tanggal siya doon sa kanyang opisina bilang President, Vice President, or member yan ng Constitutional Commission, or Ombudsman, or member yan ng Supreme Court. So pag napatunayan na nagkasala, sibak sa pwesto yung inireklamo ng impeachment. Kung matatandaan nyo po, nung way back 2001, si former President Joseph Estrada ay naharap din sa impeachment complaint. At kaso nga lamang dito, na-impeach siya, pero bago mag-conclude ang ating Senado, si Joseph Estrada ay nag-resign sa kanyang posisyon bilang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Isa pang kilalang personalidad na naharap sa isang impeachment complaint ay walang iba kundi yung dati nating Chief Justice of the Supreme Court na si Renato Corona. Na kung saan inireklamo siya
sa paglapastangan sa tiwala ng bayan o yung tinatawag na betrayal of public trust. So malaking grounds yung mga kaibigan, yung betrayal of public trust, di ba? Malaki yun, malaking ambag yun, no? Malaking bahagdan, kumbaga malaking porsyento, no, mga kaibigan, na posibleng ma-impeach ang isang BP or isang presidente or yung gaya ng mga sinabi ni Atty. Beno, mga kaibigan, dahil po doon sa paglabag doon sa yung tinatawag na betrayal of public trust, di ba? Parang pasok sa banga si BP diyan, no, mga kaibigan, pagdating doon sa betrayal of public trust, no? Mukhang pasok na pasok sa banga ang ating Vice President, di ba? At sa kasaway ang palad niya, pagkaraan ng maiksing panahon after the conviction of Chief Justice Corona, siya po ay sumakabilang buhay. Siguro sa sama ng loob, inatake yata sa puso si Chief Justice. At yan po ang nangyayari, no? Kapag katapos sa House, pupunta sa Senado after the conviction, removal from office ang parusa sa nasakdal sa kasong impeachment. So, ano po ba yung mga batayan, yung mga grounds na ito magandang pakinggan natin, mga kaibigan. Ano ba yung mga batayan? Ano ba yung mga grounds, di ba? Gamit ayon sa ating saligang batas upang makapagsampa ng reklamong impeachment laban sa isang impeachable official. Okay. Sino-sino ba yung mga impeachable official? The President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commission, and the Ombudsman. Yan lang po kasi minsan may narinig akong vlog, yung pati yung senador gustong pa-impeach. Hindi po impeachable ang senador. Di malamang yan na pwedeng sampahan ng impeachment complaint. At ano ba ang pwedeng gawing batayan, yung mga grounds for the impeachment of this impeachable public official? Ang unang-una dyan, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, bribery, commission ng isang napakalaking krimen, treason. Yan po ang mga batayan upang ikaw ay masampahan ng isang kasong impeachment sa House of Representatives. So, sa mga articles na nababasa ko sa YouTube, ay mukhang paborito nilang pag-usapan ngayon si Vice President Sara Duterte na sana daw ay masampahan ng kasong impeachment. Pero isipin po natin, ano po ba ang gagawin nating batayan upang masampahan ng impeachment complaint etong si Vice President Sara Duterte? Meron ba siyang nakomit na graft and corruption? Meron bang betrayal of public trust? Nagkaroon ba ng culpable violation of the Constitution? Pati pala graft and corruption, no, mga kaibigan. Di ba? Pati pala graft and corruption kasama. So, yung kayang gastador, kasama din kaya? O kasama na yun sa graft and corruption, no? Yung gastador, sobrang paggastos, di ba? Yung 125 in just 11 days, sabi nila 10 days lang daw, di ba? Naku, delikado ka ngayon, BP Sara. Nagkaroon ba ng treason or paglapastangan sa tiwala ng taong bayan? Tiwala ng taong bayan ng mga kaibigan or saka yung treason, di ba? Grabe, mukhang pasok na pasok sa banga. So isipin natin, alin doon? Pero kung pag-uusapan natin yung betrayal of public trust or yung paglapastangan sa tiwala ng taong bayan, alam nyo, itong paglapastangan sa tiwala ng taong bayan ay isang malawak na termino na sumasaklaw sa mas malawak na hanay ng pagkakasala. Kadalasan ito ay tumutukoy doon sa pagkawala ng tiwala ng publiko sa isang government official. Mm-hmm. At itong basehan na to or ground for impeachment ay ginamit doon sa kaso ni Renato Corona, yung dating Supreme Court Justice na binanggit ko kanina. Dito ang ginamit ay betrayal of public trust and graft and corruption, at ang primary focus ng kanyang kaso during that time, noong 2012, ay yung pagkabigo ni Supreme Court Justice na ilahad
ang kanyang statement of asset and liabilities net worth. So sa kanyang pagkabigo na i-file itong SALN niya, ay nakasuhan siya ng betrayal of public trust, graft and corruption. So mas malawak ang ginawang interpretasyon doon sa betrayal of public trust. Ngayon, bumalik tayo dito sa ating usapin na kung saan paboritong pag-usapan nga ngayon, itong possible impeachment of Vice President Sara Duterte. Saan dito sa mga grounds na binanggit ko kanina ang pwedeng gamitin upang ma-impeach ang incumbent Vice President? Ito po, opinion to for educational purposes. So, kung may magsasampa ng reklamo, siguro ang dapat na gamitin ay yung betrayal of public trust. Dahil it has a very broad meaning. At pwede ditong masaklaw na din yung graft and corruption, yung bribery, at lahat sasakop. So pati yung 125 million, pati yung actually meron akong nabasa pa ng mga kaibigan na yung mga confidential fund na inaabot ng 3-digit millions no mga kaibigan, 100 millions nitong si Sara Duterte from taon-taon yun mga kaibigan, taon-taon siguro kung alam ko lang, hindi ko kasi napanood ng buo ito no, kung alam ko lang sinama ko na rin bilang ebidensya sana yun wait lamang po yung aking wifi ha. Wifi, malapit na ako matapos wifi, makisama ka ha. Yuhu. Okay na. Okay na ba? Okay. Tuloy natin mga kaibigan ha. Pinito. Like for instance, kung nagkaroon ka ng pondo na daang-daang milyon at tapos itong daang-daang milyon na pondo na to ay supposed to be gagamitin mo for 1 year or 6 months, nagamit mo lamang sa loob ng ilang ito na pala mga kaibigan nabanggit pala yung yung 125 million ito na pala yan, ito na pala. Ang araw, wala pang 2 linggo sa ng pondo. So although may confidentiality in funds na yun, pero spending that huge amount of money in a couple of days only, teka muna, mukhang kaduda-duda yan. At Exactly. Medyo mag-erode ang trust. Exactly mga kaibigan, di ba? Kaduda-duda naman talaga no? In just 2 weeks or wala pa atang 2 linggo no mga kaibigan, ubus yung 125M, di ba? Talagang idinighay na lang no? Idinighay na lang ng mga kaibigan. And hindi nga ata halos idinighay, di ba? Dahil wala naman sinabing dahilan kung bakit o saan ginastos, di ba? Sabi lang ay tree planting, di ba? At saka libreng sakay. Yun lang sinabi, yun lang idinighay, di ba? Sa iyo ng taong bayan sapagkat sa gitna ng mga kalamidad, sa gitna ng paghihirap ng ating bayan na nangangailangan ng ayuda at suporta. Wait lang po. Wait lang, napaka-importante nito Bakit? Wait lang, pabalikin ko lang yung wifi mga kaibigan, sandali lang kasi napaka-importante nito Ayan. Upang ibalik natin ng konti. sa kanila. May magsasampa ng reklamo, siguro ang dapat na gamitin ay yung betrayal of public trust. Yeah. Dahil it has a very broad meaning. At pwede ditong masaklaw na din yung graft and corruption, yung bribery, at lahat sasakupin ito. Like for instance, kung nagkaroon ka ng pondo na daang-daang milyon at tapos itong daang milyon na pondo na to ay supposed to be gagamitin mo for 1 year or 6 months, nagamit mo lamang sa loob ng ilang araw, wala pang 2 linggo sa ng pondo. So although may confidentiality in funds na yun, pero spending that huge amount of money in a couple of days only, teka muna, mukhang kaduda-duda yan. At
medyo mag-erode ang trust sa'yo ng taong bayan sapagkat sa gitna ng mga kalamidad, sa gitna ng paghihirap ng ating bayan. Nabanggit pa rin yung kalamidad ng mga kaibigan, sa gitna ng kalamidad, sa gitna ng paghihirap. Ako, delikado, mukhang pasok na pasok talaga sa banga. Na nangangailangan ng ayuda at suporta upang makatawid sa kanilang pagkagutom, sa unemployment, no, ay na desisyonan mo pang gastusin itong pondong napakalaki na worth more than 100 million ay ginastos mo lamang sa loob ng ilang araw. Medyo may erosion ng public trust yan. Merong paglapastangan sa tiwala ng taong bayan na kung saan bilang isang department secretary na kung saan dapat gamitin mo ang pondo na yan sa isang kapaki-pakinabang upang itaas ang antas ng edukasyon sa Republika ng Pilipinas ay nagastos mo sa loob ng mahigit 10 araw nang walang malinaw na pagpapaliwanag kung saan napunta ang perang ibinigay ng gobyerno sa iyong departamento. May pananagutan, may kailangang ipaliwanag, may kailangang managot. Doon nga sa kaso ni Chief Justice Corona, isang halimbawa yan na dapat ang lahat ng public official ay nagkakaroon ng accountability, transparency, and responsibility na ibinigay sa kanya ng taong bayan. Hindi porket nandiyan ka sa posisyon mo ay pwede mo nang gawin ang gusto. Exactly, di ba? Hindi porke nandiyan ka sa posisyon mo, pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mong gawin. Di ba? Sa pool na naman si BP Sara. Mong gawin na hindi naman napapakinabangan ng taong bayan. Di ba? So yun mga kaibigan, maraming salamat kay Atty. Bueno sa for that educational na information regarding this impeachment ng mga kaibigan. So dito mga kaibigan ay talaga namang masasabi natin na na swak at pasok sa banga etong si BP Sara, no mga kaibigan. Ngayon ito, bago ako mga kaibigan, dahil talaga sadyang napaka-limited talaga ng oras ko no mga kaibigan kapag ganitong araw. Ayan, tapos yung wifi ko ay pa makisama. Wifi, mabas ka muna dyan, okay? So ito, paiyakin na natin ang gusto mga DDS mga kaibigan, no? So dahil po sa sa lahat ng mga katangahan, kabubuhan na pinasok at pinapasok nitong si Inday Sara mga kaibigan, di ba? Ewan ko lang baka sa mga susunod mga kaibigan, di ba? Dahil nabanggit na naman ang pangalan ni Inday Sara doon sa sinabi niya, remember this Makati, di ba? Makati, Binag, no mga kaibigan, that she's doing all the pag-iingay, di ba? Dahil sa hindi niya matanggap kung ano man yung nangyayari kay BP Sara, no mga kaibigan. So siguro sa mga susunod na survey ay makikita na yung epekto nito, di ba? Pero itong survey na ito mga kaibigan, ito naman yung mga nagdaan na pinasok na kalokohan nitong si BP Sara, di ba mga kaibigan? Yung mga pinasok niyang katangahan, kabubuhan, no? So ito yung naging outcome ngayon ng survey mga kaibigan, di ba? O palakihin natin 'yan. Ayan naman sadyang karapat-dapat na palakihin, no? Ayan, okay? Sabi dito sa social weather station mga kaibigan, Vice President Sara Duterte satisfaction rating drops 19 points in the latest SWS survey from plus 63 to down to plus 44, no? So baka sa susunod yan mga kaibigan, sex na lang. Sabi nga nung ating kaibigan na si Mike Cervera, no mga kaibigan, na baka pagkatapos na ito lumabas dito sa USB na ito, nagkaroon din ng mga iba't ibang mga pahayag, itong si Inday Sara mga kaibigan, baka ang susunod na survey nito, sabi nga ni Mike Cervera, ay sex na lang. Akala ko kung ano yung sex, yung pala ay 6% na lang. No mga kaibigan, ibig sabihin ay talagang pabulusok na pababa etong si Inday Sara.
Kaya nga yung mga DDS, mga supporter, mga vlogger, mga influencer, mga Duterte group, di ba mga kaibigan? Talaga naman, doble kayod na. Di ba? Hindi nila napapansin ngayon, sandali, di ba? Ito hindi napapansin ng mga mga vlogger, influencer ng mga Duterte. Di ba na talagang lakas loob talaga bumabarat araw-araw, bumibira di ba? Mga kaibigan. Pero ako napansin ko lang, ngayon lang pumasok sa isip ko to mga kaibigan, ngayon lang pumasok sa isip ko. Sa nangyayari ngayon ng mga na pagbaba ng survey, tapos si PBBM tumataas naman ang survey, ang tiwala ng taong bayan, mga kaibigan. Bakit nawawala ata sa picture si Rodriguez, mga kaibigan? Nagtatanong lang tayo bakit kaya nawawala sa picture si Rodriguez, no? Kasi alam naman natin, di ba? Hindi naman talaga didikit si Rodriguez kapag alam niyang talo siya. Kaya nga ganun na lang mga kaibigan, di ba? So yan mga kaibigan, kung meron po kayong ay naku po, Diyos mio, ang oras, ang bilis, parang nagmamadali. Kung meron kayong gustong idagdag na mga opinion mga kaibigan, please comment on our comment section. And para po sa mga team replayer natin, para sa mga team replayer mga kaibigan, ay wag po ninyong kalimutan na mag-like and share din. And para din sa mga bago pa lang na papasok sa channel natin, mga kaibigan, ay baka naman kung pasado po sa inyong panlasa yung mga pinag-uusapan natin dito sa ating channel mga kaibigan, ay beka naman mga kaibigan, please subscribe, like and share mga kaibigan.